Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay tumatakbong gulong ng hustisya at paghabol sa mga tiwali. Kakasuhan na, anya, ang pinsang dating House Speaker. Pinalakpakan din ang pakayag ng Pangulo na tatanggalin na ang system loss na bayarin sa bill sa kuryente. Gayun din ang pakayag laban sa panggigipit sa West Philippine Sea. Mula sa Batasang Pabasa, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, Emil, ang pagpapanagot sa sariling pinsan sa flood control scandal, karagdagang mga exemption sa buwis, ang pagpapababa sa presyo ng kuryente at ang matapang na pagtindig sa panggigipit ng China. Ilan lamang yan, Vicky, Emil, sa pinalakpakang mga bahagi na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi. Ang bungad ng Pangulo, ang pagpapanagot sa flood control scandal at sa pagkakataong ito, tinukoy na niya ang dating speaker at kanyang sariling pinsan. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. At higit sa pagpapanagot sa mga tiwali, ang pagbawi sa mga pondong dapat ay napunta sa mga mahalagang proyekto para sa taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses ding sinabi ng Pangulo na mga pondong naiiwas sa mga tiwali, ibinuhos daw sa mga proyektong pakikinabangan. Tinukoy ng Pangulo ang mga ayuda lalo na sa gitna ng nagtaas ang presyo dahil sa giyera sa Middle East. Kanyang inanunsyo ang mas malawak na tax exemption at mga tax amnesty. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Tumutok din ang sona ng Pangulo sa usapin ng enerhiya, mga bagong pagkukunan at mga plano para pababain ang presyo nito. Ang matagal nang nirereklamong systems loss na binabayaran ng consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hiniling niya sa Kongreso, amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at tanggalin ang system loss charges. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news,
the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. At yung bahagi na pahayag ng Pangulo kanina na narinig natin, yun ay kaugnay sa karumaldumal na karahasan sa paaralan sa Tacloban kung saan 3 ang napatay ng 2 menor de edad na shooter. Ang sabi nga ng Pangulo, dapat magtulungan ng lahat para protektahan ang mga kabataan. Samantala, sa kanyang pagtatapos, muling nanindigan ng Pangulo sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea gamit ang mga mismong kataga mula sa ating pambansang awit na umani ng pinakamahabang palakpakan sa talumpating binigkas ng Kalakhan ay sa wikang Pilipino. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. 2 taong nalalabing bahagi ng Administrasyong Marcos nangako ang Pangulo na ipagpapatuloy ang mga nasimulan at tutuparin ang mga ipinangako kabilang dyan ang mga proyektong pang-infrastruktura at mas pinalawak na mga benepisyong pangkalusugan. Emil. Ivan, sinagot kanina ng Pangulo yung matagal nang tinatanong sa administrasyon kung kailan ba papanagutin sa flood control scandal ang kanyang pinsan si dating Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan, siya yung nakaupong speaker ng pinanday yung mga national budget na nakita ng insertions para pondohan ang mga munay maamalyang flood control projects. May maibibigay ka pa bang karagdagang detalye ukol sa sinasabi ng Pangulo na kasong isasampa laban sa kanyang pinsan? Yes, Emil, ang detalye maibibigay lang namin dyan ay yung mga naririnig din naman natin na ibinabalita mula sa Ombudsman. Ang sinasabi ng Ombudsman, na malapit na sila na isang magsampa ng mga kaso at nag-iipon sila ng mga ebidensya at kung magiging kapareho na mga inihahaing reklamo sa mga ibang nakasuhan na, yan ay marahil ay plunder, ay graft, malversation. Yan yung karaniwang mga inihahain dito sa mga nasasangkot dito sa flood control scandal, Emil. Ivan, huli na lamang, kasama sa pinalakpakan yung mga sinabi ng Pangulo na magdudulot ng ginhawa sa taong bayan, katulad ng pagtatanggal sa systems laws sa kuryente at ang pagpapalawig sa tax exemptions at tax amnesty sa ilang sektor. Kailan ba natin mararamdaman yan, Ivan? Emil,
hindi yan agaran kasi ang sinabi ng Pangulo kailangang i-amend, kailangang amyendahan. Halimbawa yung batas ng EPIRA para maipatupad itong pagtatanggal sa systems loss. Dahil itong mga koleksyong ito, mga kinokolektang systems loss, ayan ay inaalaw ng EPIRA law na kailangang amyendahan muna para nga matanggal na. Gayon din ang usapin sa mga tax amnesty at gayon din sa expansion ng mga tax exemption. So siguro depende, Emil, sa magiging bilis ng kilos ng Kongreso para ipasa yung mga kailangang amyenda sa mga umiiral na batas, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Iginagalang daw ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA nito kanina kaugnay sa nalalapit ng paghahain ng kaso ng Ombudsman tungkol sa flood control scam. Ani Romualdez, kailanman hindi raw siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon daw siya na gawin ang tama at ang tamaan niya ay sumunod sa proseso at hayaang ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan daw si Romualdez na wala siyang ginawang labag sa batas at handa raw siyang patunayan ito. Samantala, nagkaroon ng pagsabog malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ, halos kasabay ng may namataang pampasabog sa labas ng Senado. Duda po si Presidential son, Congressman Sandro Marcos, sa timing nito ngayong araw ng State of the Nation Address. Ang tugon ng Philippine National Police o PNP sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Basag ang salamin ng sasakyang yan matapos madamay sa pagsabog ng isang improvised explosive device o IED pasado alas 12 ng hating gabi. Nangyari yan malapit sa entrance ng Department of Justice o DOJ sa Padre-Faro, Ermita, Maynila. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, iniwan ang pasabog sa paanan ng isang puno malapit sa gate ng DOJ. Walang nasaktan sa insidente, pero 2 sasakyan ang nadamay sa pagsabog. Kasama sa na-recover ng mga otoridad ang isang relo, plastic cap at 9 volts na battery. Nangyari yan ilang oras lang bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng DOJ, kontrolado nito ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang kanilang compound. Kanina, bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang kagawaran. Halos parehong oras may namataan ding IED sa mahigit 100 metro ang layo sa gate ng Senado. Napasugod tuloy ang mga pulis sa labas ng Senado. Sa investigasyon ng SPD, bandang hating gabi pa lang daw kagabi, nang mapansin ng mga tauhan ng isang towing truck ang nasabing bagay dito sa lugar. Pero alas 8 na raw ng umaga nang i-report nila ito sa mga pulis na maghinalang posible nga itong isang IED. Nasa ilalim ito ng truck na na-discover nila. Siguro may basic knowledge doon kasi may battery, may component pa, powdery component, saka yung wire. At saka may relo o clock. Agad rumisponde ang Explosive Ordnance Disposal o EOD-K9 unit ng Pasay City Police at Southern Police District o SPD. Kumpirmadong IED o pasabog ang namataan. Hindi ko pa nakuha yung result kung anong klase ito. Basta ang may nakuha doon is isang 9-volt battery, no? Tsaka yun nga, yung container na may powdery doon na substance, then may clock. Hindi pa masabi ang motibo. Hindi ko rin masabi kasi itinaon ito na SONA ng ating presidente. Wala kung mag-aano sila ng gulo or something mabaling dito yung attention. Pwedeng gano'n na manggulo o manakot. Bumuna ng Special Investigation Task Group para matukoy ang nasa likod nito at motibo sa krimen. Aalamin din kung may kaugnayan ito sa IED na sumabog kaninang hating gabi sa labas ng DOJ. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad para matukoy ang mga suspect. A big possibility or probability is magkaugnay yung dalawa. This is threat. Ang nilagay nga natin dito is threat level 1 sa Metro Manila. Yung IED na to ay walang charge o ibig sabihin wala siyang sharp nails. Pang-terror lang, pantakot. Nag-iimbestiga na rin ang NBI. We're looking at the connection sa Senate saka sa DOJ. But right now, we have deployed our agents sa mga critical areas. Kinundi na naman at pinaiimbestigahan na Senate President Wing Gatchalian ang nangyari. We will add more security personnel on the grounds. And of course, mas paigtingin natin yung pag-iinspeksyon ng mga taong papasok dito sa Senado. No?
Not only inside, but also outside kasi we are in close coordination naman with the Philippine National Police. Mahigpit na rin sa batas ang pambansa kung saan ihahayag ng Pangulo ang SONA. Ayon kay Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, mahirap paniwalaan na nagkataon lang ang timing nito. Whether it's tied to the SONA or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm gonna ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news. Sabi naman ng palasyo, mas matinding proteksyon dapat ang ibigay sa mga opisyal ng gobyerno. Alam mo, yung security concern, sa lahat ng pagkakataon, laging dapat handa. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. May pahabol pang big-time oil price hike sa huling Martes ng Hulyo, July 28. 7 piso at 30 sentimo po ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel. 6 na piso at 80 sentimo naman sa gasolina. Ang kerosene may taas presyo rin na 4 na piso at 20 sentimo kada litro. Wala pa pong anunsyo ang ibang kompanya ng langis. Wala na pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero matindi ang iniwang epekto ng bagyong Quiapo at pinalakas nitong habagat. Sa tala ng Office of Civil Defense, 3 ang nasawi at nakatutok. Si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nalubog sa kulay putik na baha ang bahaging ito ng National Highway sa barangay San Guillermo, San Nicolas, Ilocos Norte nitong Sabado. Umapaw kasi ang kalapit na Pansan River matapos sa mga pagulang dala ng bagyong Quiapo. Nakadaan naman ang ilang sasakyan pero mabagal lang ang takbo. Nagmistulang ilog din ang ilang kalsada sa Lipa, Batangas kahapon, kasunod ng buhos ng ulan na dulot ng habagat. Kabilang sa mga binaha ang bahaging yan sa labas ng isang mall, kung saan stranded ang ilang mamimili. Kita naman sa mga larawang ito ang mayat-mayang pagkidlat sa Ilagan City sa Isabela kagabi. Kasabay nito ang mahihinang pag-ulan at may kasama ring mga pagkulog. Sa Pamplona, Negros Oriental, wala nang buhay nang matagpuan ang 52 taong gulang na lalaki. Tinangay umano ito ng malakas na agos ng ilog, Miyerkules nung nakarang linggo. Timing po to sir na malakas yung ulan, 2 days or 3 days na sunod-sunod yung malakas yung ulan sir. And then si victim po sir is known po siya na tumatawid po talaga. Yung mga nakaraang araw po talaga sir, medyo malakas-lakas po talaga yung ulan sir doon sa Pamplona. Na nag-cause po talaga na medyo tataas din po yung level ng river. Abot bewang at dibdib naman ang tubig sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur. Kasunod yan ng pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao at Pulangi River. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang monitoring at assessment ng mga para-social workers sa mga apektadong pamilya. Sa Davao City, nagdeklara na ng state of calamity ang Barangay Los Amigos sa Tugbok District dahil sa matinding pagbaha. Ayon sa kapitan, nasa 80% ng mga residente sa kanilang barangay ang apektado. Binaha rin ang 17 classroom sa isang paaralan sa Bangkal, Davao City. Mahigit 400 estudyante ang naapektuhan ng mga pagbaha, kaya nagpatupad muna ng blended learning. So our resumption of classes po will be on August 3, Monday. So we are hoping that we will be able to finish all the clean-up drive. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 3 ang naitalang nasawi sa hagupit ng bagyong Quiapo at pinalakas nitong habagat. Mahigit 600 ang nasirang bahay, habang lagpas 200,000 individual ang apektado. John D. Esteban, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, absent sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte at ilang senador. Kabilang po ang minority senators na nagpoprotesta sa umano'y pagpuntirya sa kanilang hanay. Wala rin ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon pa sa Pangulo ay malapit ng kasuhan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 3 taon nang hindi dumadalo sa State of the Nation Address o SONA
ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte na sa panahong ito ay nasa Europa. Pero ngayong taon, ilan pang personalidad ang hindi nagpakita. Kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo na binanggit pa naman sa unang bahagi ng SONA. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Bago pa ang SONA ay nagpasabi na ang ilang minority senators sa nauna nilang sesyon kaninang umaga na hindi sila dadalo sa SONA, kabilang ang ate ng Pangulo. Hindi niyo ba pakikinggan yung kapatid niyo, ma'am? Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagpukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. You're also masama ang loob ko dyan eh. Mas ma-offend ko yung kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi. Mas ma-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayokong gawin sa kanya. Kaibigan ko yun. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak. Ang protesta ay dahil sa pagpuntirya umano sa kanilang hanay, kabilang ang pagkulong kina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. At kay Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng hinaharap na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Hindi na rin nakadalo ang tatlo sa SONA. Si Senador Bongo naman, ilang taon na raw hindi nagpupunta sa SONA. Sa kabila ng ganyang reaksyon mula sa minorya, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na magiging katuwang ng Marcos administration ang Senado sa pagpapasa ng batas na makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Sa gitna ng mga planong inilatag ni Senate President Sherwin Gatchalian, nariyan ang realidad ng pagkakahati ng Senado, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa politika. Pero naniniwala ang Senate President na sa isyong malapit sa sikmura ng mamamayan, kayang magkaisa ng Senado. We might have different philosophies, pero pagdating sa trabaho, iisa naman. So we will need the cooperation of everyone. Even the majority, kasi kung gumagawa na rin anya ng paraan si Senate Majority Leader Mig Zubiri para mapagkasundo ang mayorya at minorya. Meron pa mga nagtatampo sa isa't isa from the minority majority. Yan ang inaayos ko na yun. Babalik ko yung ice cream diplomacy. Papakainin ko silang masarap na ice cream. Pero kahit ilang majority senators, hindi rin nakadalo. Tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil may sakit umano. Tsaka si Senador Ping Lacson na wala pang paliwanag sa ngayon. Hindi rin nakadalo si Senador Bam Aquino pero wala pa siyang pahayag kung bakit. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Bago ang SONA ng Pangulo, tinalakay muna ng Kamara ang malaking problema ng disinformation sa bansa. 2 panukala ang ipinasa ng Kamara para matugunan yan. At nakatutok si Tina Pangiban Perez. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong June 28 hanggang July 3 at 6, 2026, 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang malaking problema sa bansa ang disinformation o mapanlinlang na impormasyon. Bagamat mas maraming Pilipino rin, o 56%, ang naghahanap ng mas trustworthy o mapagkakatiwalaang source kapag nakakakita ng magkaibang bersyon ng impormasyon. 41% naman ng mga may access sa internet ang naniniwala sa impormasyong nabasa o nakita online kung marami ang nagbahagi nito. Ang pinagmula ng balita o source of news naman at personal beliefs o personal na paniniwala ang pinakamadalas na ginagamit na batayan ng mga Pinoy para matukoy kung aling impormasyon online ang kanilang paniniwalaan.
Ang problemang ito, tinukoy rin ni House Speaker Bogie D sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress ngayong araw. Sa gitna raw ng mas mabilis na pagkalat ng impormasyon dahil sa modernong teknolohiya, hindi lang daw kabataan, kundi maging ang mga adults daw ay nabibiktima ng misinformation. Sa kasamang palad, maging tayong mga matanda ay hindi na ligtas sa mga maling impormasyon na nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Huwag po sana nating hayaan na ang ingay ng social media ang humubog sa ating paniniwala. Kaya raw ipinasa ng Kamara ang Digital Media Anti-False Information Act at ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Pairalin natin ang katotohanan kaysa fake news, pag-unawa kaysa galit, at pagkakaisa kaysa pagkakahati-hati. Ang demokrasya ay nananatiling matibay kapag ang mamamayan ay sapat na may kaalaman at bukas ang pag-iisip. Sa pagbubukas ng sesyon kanina, tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na patuloy na tinutugunan ng Administrasyong Marcos ang mga isyu ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, krimen at katiwalian, katuwang ang Kongreso. Sabi ni House Majority Leader at Presidential Son, Representative Sandro Marcos, ahead of schedule naman ang Kamara at inaasahan niyang maipapasa ang mga nalalabing panukala. Pero nang tanungin kung pupuhayin ba ng Kamara ang investigasyon sa flood control scandal, sabi ni Representative Marcos na mahirap ito dahil hindi pwedeng imbestigahan ng isang institusyon ang sariling miyembro nito dahil hindi rin pagkakatiwalaan ng publiko ang resulta. Hayaan na lang daw ang Ombudsman at iba pang ahensya na mag-imbestiga. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao sangkot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the Ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng gumugulong na impeachment trial, iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sinabi yan ng bise ang tanungin kasunod ng dinaluhan niyang programa para po sa Filipino community sa London itong Sabado. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Pangulo at ng Palasyo kaugnay sa pahayag ng bise. Never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Full of kilig and chill vibes ang hatid ni Alden Richards at Nadine Lustre sa ginanap na advanced screening ng series na Love, Siargao. Pero ano itong meron daw tinamaan ng Siargao curse? Makichika kay Aubrey Carampel. Vibrant aura ang hatid ng cast ng View Philippines series na Love, Siargao sa kanilang mid-season poster reveal at advanced screening kagabi. Present ang mga bida nitong sina Alden Richards at Nadine Lustre, kasama ang co-stars na sina Kim Jisoo, Kailin Alcantara, AZ Martinez, Vince Manistela, Kaki Chodoro at Christopher Diwata. Ang event, mas lalo pang pinasaya dahil sa all-out support ng fans. Ayon kay Alden na gumaganap bilang si Jao, higit pa sa love story ang gustong ipaabot ng serye. More than the love story. It's the love for what you have in front of you in terms of environment, the natural resources that we have. It's a campaign for acknowledgement and protection. Malaking bagay naman daw kay Nadine na gumaganap as Cara na nakatira siya sa Siargao. Kaya pag meron silang free time, just wanted to make sure that everyone is taken care of. Yayaan kami. We suggest
nice spots to hang out in, to have lunch, dinner, ganyan. Pupunta sila sa bahay, nag-gym kami, ganyan. Pati nga raw si Kim Jisoo na gumaganap naman as mysterious hotel owner na si Hanbin, aminadong tinamaan ng Siargao curse. I extended after taping, and then I enjoyed the island. I do surf and exploring the island. I miss the lifestyle in there. Like I can see the sunrise, sunset. Pagpapatotoo naman ni Kylie na gumaganap bilang ang Siargao noon na si Pearl. It's not a curse, it's a blessing. Parang lahat kami merong thinking na parang pwede pa tayo mag-stay or like balik-balik tayo dito or like tumira kaya tayo dito parang katulad ni Ate Nadine. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Patay ang isang babaeng 4 na taong gulang matapos masunog ang kanilang bahay sa Talisay, Cebu. Nalapnos naman ang kamay ng isa pang bata. At nakatutok si Alan Domingo mula sa GMA Regional TV. Hindi na muling masisilayan ng kanyang mga mahal sa buhay ang magagandang ngiti at tawa ng 4 na taong gulang na si Edere Burlasa. Nasawi si Edere sa sunog na sumiklab sa kanilang bahay sa Talisay, Cebu nitong Sabado. Nalapnos naman ang kanang kamay ng kasama niya noong 6 na taong gulang na tiyuhin. Ayon sa lula ng 2 biktima, natutulog ang mga bata sa kwarto sa ikalawang palapag nang mangyari ang sunog. Wala noon ang ina ni Edere habang nagtitinda sa palengke ang kanyang lola. Ang kapitbahay ang unang nakapansin sa apoy, pero nahirapan daw silang pasukin ang kwarto dahil nakalak ito sa loob. Bisag kinsa wa may bisag unsa ang pagpati dili man gid nila maabli. Mao to ang sliding ilang gi guba para makuha nilang bata. Nagkayo-kayo naman. Mao to ilang gisabayagan og tubig. Kabilang sa mga tumulong pagresponde ang isang konsehal na nooy napadaan sa lugar. Buhay pa raw nadala sa ospital si Adre, pero binawian ng buhay kalaunan dahil sa matinding lapno sa katawan. Ang 6 na taong gulang namang nakaligtas ay nakauwi na sa kanilang bahay. Sa ngayon, inaalam pa ng Talisay City Fire ang sanhi ng sunog. Nakita ginamo dito nga initially ang hinungdan jud nato, ang initially ginamo na investigation nato ang katod yung clip-pan nga gi-clip sa bangko, natagak sa sahog, possible jud nga kato siya ni overheat. Unya naa siya sa mga sininaan. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nauwi sa sakitan at balyahan ang pagdakip ng pulisya sa mga nagpintura sa isang pader sa Commonwealth Avenue kanina bago po ang sona. Damay ang ilang mga relihista kaya abot po sa 51 ang arestado, kabilang ang 13 menor de edad. Narito ang aking pagtutok. Ilang oras bago ang sona ng Pangulo, inabutan sa Commonwealth Avenue ang grupong ito habang binubugahan ng pintura at sinusulatan ang pader ng substation ng Meralco. Ang mga gumagawa nito, puro nakasuot ng itim, balot ang mga muka at may bitbit pang bandera. Manununtok! Huwag kayo manununtok! Huwag kayo manununtok! Ilang saglit pa, dumating na ang mga pulis at isa-isang pinagdadampot ang grupong ito. Huwag kayo manununtok! Nanununtok kayo eh! Tumaas ang tensyon. At nagkasakitan habang isinasagawa ang mga pagdakip. Pagkatapos, dito sila isinakay sa tinatawag na prison bus ng BJMP. Naging tensyonado rin ang mga tagpo ng isagawa ito dahil may mga religista pang kamuntik masagasaan habang nagkakagirian. Sumatotal, 51 ang inaresto. Lahat dinala rito sa Camp Karingal, headquarters ng QCPD. Inabutan namin sa gate ang kanilang mga kaanak. Ayon sa grupong ACT NCR Union, 13 sa mga dinakip, menor de edad. Yun ho ay alyansa ng mga hip-hop artists, mga graffiti artists, mga skaters po. Yun po sila, nananawagan lang na i-reclaim yung streets. Isa sa mga magulang ng dinakip ang aming nakausap. Gusto ko pong alamin kung saan talaga nila dinala.
Yun po yung inaano ko ngayon. Buong pangalan niyo po? Cheryl Sarcia po. Nandito daw siya. Nandito po? Oh, thank you so much. Thank you so much po. ibang family members. Nandito daw po. Minor ho yung anak ninyo? Hindi naman po, sir. Ano yun, sir? Nagpaalam lang po yun na manonood. So nagtaka ko, bakit nasama siya doon? Eh, ang basehan naman ng ano doon, sabi pag naka-block huhulihin. So, naka-block po siya. So, sobrang siyempre, sir, nakakaba, diba? Nanawagan sila sa QCPD na palayain agad ang mga religista. Illegal po yung pag-aresto. Unang-una, wala po silang warrant. No, hindi naman ho kanselado ang habeas corpus para mag-warrantless arrest. No? Mass arrest ho yung ginawa nila. Lahat ho ng nakaitim, parang ganun yung command kanina na narinig namin, lahat ng nakaitim ay hulihin. So kahit ho yung mga bystanders at yung mga dumadaan lang ay hinuli. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang QCPD. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nagtipon ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Commonwealth Avenue malapit sa Batasang Pambansa. At live na nakatutok si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, naarawan at inulan pero di nagpatinag ang mga supporters ng Pangulo. May pakita lang nila ang kanilang suporta sa kanyang zona. Malapista ang pagtitipon ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Commonwealth Avenue. Ito ay simbolo ng Pilipinas at dito mo makikita ang Philippine maps. Buong maghapon, may tugtugan, sayawan at kantahan. Maski ng umulan, ay di sila nag-alisan. At nang magsimula na ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, marami ang natuwa at may mga naantig pa at naluha. Tuwing may masasabi ang Pangulo na approve sa kanila, tinatapatan nila ng palakpakan. System loss. Malaking bagay yun sa amin. Tapos yung scholarship po para sa mga kabataan. Value added tax na tatanggalin niya at pati yung sa kuryente. Kasi napakalaking ano po yun sa pahirap yun sa mga kapwa natin Pilipino. Lalo na po yung mga sumisodo na ng 8,000 isang buwan. Gaya ko. Matapos ang talumpati ng Pangulo ay maayos din nag-disperse ang kanyang mga supporters na ayon na rin sa mga taga Quezon City Police ay tinatayang aabot sa 3,000. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kapwa bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Patay po yan sa pinakahuling survey ng Opta Research. Bumaba ng 5 percentage points sa mga nagtitiwala sa Pangulo. Mula sa 54% noong Marso, 49% ang nakuha niyang trust rating nitong Hulyo. Bumaba rin sa 47% ang mga nasisiyahan sa pagganap ng Pangulo sa kanyang nitong nakaraang 3 buwan. 8 percentage points ang ibinaba niyan mula po sa dating 55%. Si Vice President Sara Duterte naman bumaba ng 8 percentage points ang trust rating na ngayon ay nasa 47% mula po sa dating 55%. 5 percentage points naman ang ibinaba ng kanyang performance rating na nasa 45% mula po sa 50% noong Marso. Ayon sa Octa Research, ang nakuhang National Trust Rating at National Performance Rating ng BISE ay ang pinakamababa sa available trend series. Isinagawa ang non-commissioned survey noong July 4 hanggang 11, 2026. July 6 naman nagsimula ang impeachment trial laban kay Duterte. Ikinasa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 probability respondents, edad 18 pataas. Mayroong plus-minus 3% na margin of error ang survey at confidence level na 95%. Mga kapuso, taong 2023 pa, ipinitisyon ng isang senior citizen na maitama ang maling spelling ng kanyang apelyido sa birth certificate. Pero kahit may nailabas ng Certificate of Finality, ang local civil registry nitong Abril lamang, hindi pa rin umano makakuha ng annotated na kopya mula po sa Philippine Statistics Authority. Pinaaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man. Sa edad na 61, simple lamang ang hiling ngayon ng senior citizen na si Felipe. Ang tuluyang maitama ang kanyang birth certificate. Sa halip kasi na De La Peña ang nakasaad sa apelyido sa mahalagang dokumento ng kanyang pagkakakilanlan. Yung apelyido ng tatay ko, wala ring enye. Kaya ang nakalagay sa birth certificate ko, walang enye po.
Gusto ko lang po ipatama kasi matanda na rin po ako. Ay naayos ko nga ito kasi yung hindi naayos ng mga magulang ko ito, nakamatayan na eh. Taong 2023 pa, ipinaproseso ni Felipe ang petition for correction sa local civil registry sa Tacloban kung saan ay parehistro ang kanyang kapanganakan. Kasama ko po yung city government ng Makati dyan kasi indigency, nagpatulong po ako. Hintayin mo na lang, ipapadala na namin sa PSA Tacloban Leyte po ito. Nitong 29 ng Abril, lumabas ang Certificate of Finality para sa petisyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa umano lumalabas ang naitamang birth certificate ni Felipe sa tala ng Philippine Statistics Authority. Pabalik-balik na po ako sa PSA, head office. Wala pa pong solusyon hanggang ngayon. Ang pakiusap ko naman sana sa PSA Tacloban, sana na napakatagal na po ito, maawa naman po kayo sa akin. Ilagay niyo na po sa system yan para makakuha na po ako ng birth certificate ko dito sa Manila. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag nila na ibaba lamang ang Certificate of Finality mula sa Local Civil Registry ng Tacloban nitong April 29. Ito ang dokumentong nagsasabi na naaprubahan na ang inihaing correction for clerical error para maitama na ang apelyido ni Felipe. Matapos nito, daraan pa sa proseso ng updating ang pagtatama sa correction sa kopya ng birth certificate. Nitong July 9, tuluyang naaprubahan ang correction sa system ng PSA at nakuha na rin ni Felipe ang naitama niyang birth certificate. Napakatagal kong hinintay sa PSA. Natulungan niyo po ako. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, bukod sa wala ng bagyo, patuloy rin ang paghina ng epekto ng habagat kumpara nung nakaraang linggo. Ang kanlurang bahagi na lang ng Luzon ang maapektuhan nito habang may tsansa lang ng localized thunderstorms sa ibang panig ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Mindoro Provinces, Bicol Region at Soc-Sargent. Pagsapit naman ng hapon, may mga kalat-kalat na ulan na rin sa Northern at Central Luzon, pati sa ibang bahagi ng Southern Luzon. May malalakas na ulan, lalo na po sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, hindi po inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms, lalo na po bandang hapon o gabi. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon na namamataan malapit sa ating bansa. Posible rin na manatiling mahina ang habagat sa mga susunod na araw. Hindi bababa sa 50 rallyista ang inaresto ng pulisya bago at habang ginaganap ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo. Nakatutok live si June Federacion. June! Emil, nagkatensyon, nagkahabulan at nagkaarestuhan. Ganyan ang naging sitwasyon sa lansangan ngayong ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, Emil, sabi ng PNP, masasabi namang naging general peaceful ang sona ng Pangulo. Bago pa man magsimula ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, nagkagulo na agad ang mga pulis at mga rallyista. Sinuntok daw ng isang rallyista ang opisyal na ito ng PNP, kaya dinampot niya ang nanakit sa kanya. Itinanggi naman ng mga rallyista ang akusasyon ng pulis. Dahil naman sa vandalismo, nagkagirian din ng mga pulis at mga rallyista. Huli sa akto ng mga pulis ang grupo ng mga umano'y kabataan na pinipintahan ang pader na kanilang nadaanan. Inaresto ang ilan sa kanila. Naging mitya naman ng tensyon ang pagsunog ng mga rallyista sa tila watawat ng Amerika. Sinubukan itong bombahan ng tubig ng mga bombero, kaya nagkatensyon. Tanghali pa lang, mahigit 50 na ang arestado ng PNP dahil sa iba't ibang paglabag sa batas at mga lokal na ordinansa. I take pride to our police personnel, especially our regional director, in fulfilling their commitment at job in maintaining peace and order. May violation naman, so makikita naman ng prosecutor's office yan ng Quezon City kung tama ba yung denial natin na kaso.
Pero lubhang nakakabahala raw ang kaliwat ka ng pag-aresto ng PNP, sabi ng mga militanteng grupo. Ngayon lang kami nakakita ng SONA na kahit may permit, may mass arrest na ginagawa sa loob mismo ng Hanay. Talagang nakakabahala to, no? At dapat ang mga pulis natin, titingnan din nila ano ba yung mensahe, ano ba yung intensyon ng mga kabataang itong nagpintura. Hindi naman criminal ang intention eh. Isang sasakyan namang may sticker ng Office of the President of the Philippines ang tinuo. Ito ay matapos walang tumugon sa mensahe ng mga otoridad na alisin ang sasakyan sa Commonwealth Avenue. Habang inilalatag ng Pangulo ang kanyang ikalimang SONA, sinabayan naman ito ng programa ng mga ralista. Gaya ng inaasahan, inulan ng batikos ang Pangulo. Bongbong Marcos, ikaw ang walang iya. Si Bongbong Marcos ang pangunahing tagapagtaguyod at nasa harapan ng pambabarat ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Sa taya ng PNP, 4,000 ang mga nagrally kontra SONA sa Commonwealth Avenue. Generally peaceful po yung nangyaring security operations natin dito sa Commonwealth Avenue in connection with the State of the Nation address po ng ating presidente. Sa ngayon ay dahan-dahan na nagliligpit at nag-aalisan ng ilang mga pulis na i-deploy dito at kapag natapos na yan ay inaasahang mas luluwag na ang traffic flow dito sa Commonwealth Avenue. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. A dangerous truth will soon be revealed sa GMA Prime series na The Master Cutter na madidiskubre ng character ni Shuvi Etrata. Pero in real life, full of blessings si Shuvi kaya missionary sa isang restroom attendant na viral na ngayon. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Si Janine for that long. Intense ang episodes this week ng top-rating GMA Prime series na The Master Cutter. Ano ba yung blood type mo? Ang ginagampan ng karakter kasi ni Shuvi Etrata na si Tonet, may matutuklasan. May kinalaman kaya ito sa pinag-usapang teaser poster tungkol sa pagbabago sa serye na dulot ng isang mamamaalam? Sabi lang ni Shuvi, mapapakapit ang viewers sa mga susunod na mangyayari sa series. Marami pang ma-unfold na mga sikreto. So, sana ay subaybayan nila yun dahil it's getting interesting. Dapat din anyang abangan ang development ng relasyon ni Atoy, played by Dingdong Dantes, sa mga batang sina Ibiang at Janine, played by Shena Stevens at Erica Laude. I feel the connection between them and as I was watching, sobra akong nagiging interesado sa show pa. So sana nararamdaman yun ng mga kapuso natin na viewers dyan sa kanilang mga bahay. Speaking of viewers, fan pala ng serye ang restroom attendant na inabutan ng cash prize tulong ni Shuvi sa isang birthday party na isa na ngayong viral moment. Habang naglilinis siya, nakatingin lang siya sa akin, sabi niya, Ma'am, nanonood talaga ako. So mangiyak-ngiyak siya, tapos natouch ako kasi hindi ako kilala as si Shuvi. Kilala niya ako as si Ibiang na to, si Tonet. So sobra akong kinilig and at the same time, na-appreciate ko yung fans ng The Master Cutter. Tulong na rin ito na ayon kay Shuvi ay galing sa mga natatanggap niyang blessing. Alam ko kasi yung feeling, Miss Obs, na yung walang-wala ka na. Tapos bigla-bigla may darating. So gusto ko maramdaman yun ng mga tao around me. Hindi ko alam kung kailangan niya ba talaga yung pera na yun. Pero naramdaman ko lang nung time na yun, gusto ko magbigay. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Kasunod po ng 7.8 na lindol sa Mindanao, kabi-kabilang landslide ang tumama sa mga mabubundok na lugar sa Polomolok sa South Cotabato. At para po maibsan ang kanilang kalbaryo, hatid natin ang mga bagong gamit sa bahay para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sa Purok Tinefulan, Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato, nagkaroon ng landslide matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nung nakaraang buwan. Pag lindol is ang daming landslide, halos lahat ng mga mountainous namin na mga areas, i-evacuate namin. Natamaan ng malaking bato ang ilang kabahayan, kabilang na ang bahay ni Angelica. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang trauma nilang pamilya dahil sa inabot ng kanyang tahanan. Napinsala ang kanilang kwarto pati na rin ang mga gamit sa bahay.
Kasi ang lakas ng tama eh. Yun po, na ano kami, na trauma po. Nagtakbo ako doon sa plaza kasi doon ang safety nga. Kaya laking pasasalamat niya nang makatanggap ng mga bedding, houseware at damit mula sa Nitori Philippines sa ating isinagawang Operation Bayanihan sa Barangay Maligo, Polomalok, South Cotabato. Nakapaghatid din tayo ng tulong sa Barangay Landan at Barangay Polo sa Polomalok. Not just the earthquake but yung flood, yung baha na kasi sa series of ulan. So malaki talaga may tutulong dito sa amin dito. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang ating ipapamahaging food packs matapos maantala nito dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Quiapo. Ipapamahagi natin ito sa Glan, Malapatan, Alabel, Maasim sa Sarangani, Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Polomalok, South Cotabato. Maraming salamat po kay Mr. Wilfredo Chiang ng KCC Mall of Jensan sa inyong patuloy na pagtulong sa aming Operation Bayanihan. At sa mga nais pa namang mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Mga kapuso, isang 17-year-old cycling prodigy ang kakatawan sa bansa sa 4th Summer Youth Olympic Games sa Senegal. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Abier. Pedaling her way to the Youth Olympic Games, ang 17-year-old cyclist na si Maritania Krog, or EMS for short, mula sa high adrenaline competition ng outdoor road racing. Hanggang sa high-speed action sa indoor velodrome track cycling. Pinatunayan ni EMS na kaya niyang makipagsabayan sa elite-level cycling. Dito lang March, she won a close 4th place sa Asian Cycling Confederation Track Championship na ginanap sa Tagaytay City Velodrome. Dahil din sa kanyang stellar performance sa 2025 Asian Youth Games, finishing 5th. Siya ang opisyal na napiling magrepresenta sa bansa sa road cycling sa darating na Youth Olympic Games this November sa Senegal. Hindi ko rin po talaga expected. Happy po ako and yung family ko, especially po si Inay, na nakapag-qualify po. Nakita ko si EMS, matapang siya sa mga gitgitan po, sa mga fan. Kaya nakita ko din yung potential ng bata po na malakas po siya sa remate. Isang certified cycling prodigy. Lumaki si EMS around bikes dahil sa kanyang ina na si Marita Lucas, isang legendary national cyclist. Pero nang pumanaw ang kanyang ama noong siya'y 8 taong gulang, pagbibisikleta ang naging sandalan ni EMS. Before po kasi, pag nagbabike sila, inaangkas niya po ako sa likod na mountain bike niya. So, I can join them po. Then, nung nawala na po siya, dun ko po nagustuhan na sumama kila ate na makapag-train po. Ngayon, may ilang buwan pa si EMS para maghanda sa Youth Olympic Games. Yun, yung focus namin na mas mataas yung threshold niya para makasabay niya hanggang finish po. Then maganda din po yung time. May iba't ibang linya sa velodrome. Ang makapal na light blue lane ang safety o warm-up zone. Ang black line ang official length ng velodrome na 250 meters. Habang ang pagitan ng black and red line ang sprinter's lane. Ito na! Yung kaibahan po niya sa road bike, wala po siyang brakes. Pag mag-stop ka po, talagang ginagamit mo lang po is yung legs mo. Hindi ka po pwede mag-change ng gear. Hindi ka rin pwedeng mag-coast. Yes po. Unang beses natin nasubukan ng track cycling dito sa very first velodrome dito sa Tagaytay. Exhilarating, at the same time challenging. Lalong-lalo na dun sa may pa-curve. Kasi dun sa pa-curve, yan yung medyo aaralin mo pa. Kailangan gamay mo na itong velodrome bago ka maging komportable. Kanina kasabay natin si EMS. That shows you how comfortable she is dito sa velodrome. She was lapping us all throughout the stint kanina. So, bilis ni EMS.
So, there you have it mga kapuso. Ngayong araw, nakilala natin ang ating pambato sa Youth Olympic Games pagdating sa cycling. At natry pa natin itong Tagaytay Velodrome kasama niya. So, this has been Martin Javier. M. Scrog. Keeping you in the game. Birthday with a Purpose. Yan ang heartfelt celebration ni Kapuso star Barbie Fortesa sa kanyang nalalapit na 29th birthday kasama ang mga abandoned and abused children and teens. Ichichika yan ni Aubrey Caramper. Napuno ng kulitan, kantahan at sayawan ang afternoon bonding ni Barbie Fortesa at kanyang fans sa isang shelter para sa mga abandoned and abused children and teens sa Antipolo City. Dito pinili ni Barbie na magdiwang ng kanyang 29th birthday. They are all full of hope. And that with everything that is going on around us today, this is something so remarkable. Kasi this is something na pwede kong panghawakan, na may pag-asa, may hope sa kanila. So, ang sayang ipagpatuloy ng trabaho ko kasi this is what I get to do. Bago pa raw siya bumisita rito, ay na-curious na raw siya sa lugar nang minsang makabili ng painting ng dagat na gawa ng isang bata mula sa naturang shelter. Ang naging ibig sabihin niya para sa akin when I saw that painting na ang dami pang posibilidad sa buhay. A lot of good opportunities waiting for you. There is peace, knowing the uncertain, and that you are not alone. It really helped me kasi without knowing, I was going through something also at the time. Sa July 31 pa ang mismong birthday ni Barbie, pero ngayon pa lang ay looking forward na siyang i-celebrate ito kasama ang kanyang pamilya. Lalo't dahil naging busy siya sa pelikula at serye. At dahil mag-29 na siya, ready na rin daw siya to embrace adulting, pati sa mga proyektong ginagawa niya. Sa pelikulang Saving Sherry, nakamakailan ay nag-viral ang isang eksenang naka-wedding dress siya, ibang-ibang Barbie raw ang mapapanood. A liberating experience for me. It's definitely a different Barbie, a wild Barbie that you have to watch out for. As in, medyo may mga sexy tayong magaganap. Soon, bibida rin si Barbie sa Honor Thy Mother, kung saan kasama naman niya for the first time si megastar Sharon Cuneta. It would be overwhelming for someone like me na, 'di ba, bata pa lang pinapanood na siya, pero she's very generous in getting close to her co-actors. She even told me to call her mama. So ganyan, sobrang bait, sobrang loving. Ngayong linggo hanggang bago ang kanyang birthday, much needed me time daw ang kanyang regalo para sa sarili. Ngayon, finally, nagkaroon ako ng time huminga. So, nakakabalik na ako sa hilig ko na magpunta sa mga cafe at magbasa-basa ng mga romance novels. So, kinikilig-kilig na ako, ganyan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, nabanggit din niya ang mga proyektong tututok sa transportasyon, enerhiya, pati na po ang itinatayong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City. Pagmamalaki ni Pangulong Marcos, makakapagbigay ng kalidad na trabaho ang Pac Silica Industrial Hub at magpapasigla rin anya sa ating ekonomiya. Nabanggit din ang kauna-unahang spaceport na itatayo sa Cagayan at ang posibleng rocket launch test sa susunod na taon, katuwang ang isang South Korean aerospace company. Gusto ring pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang pag-amyenda sa ilang batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act para sa wastong pamamaraan ng pagtatapon ng basura at National Building Code para anya masigurong matatag ang mga gusali sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Nabanggit din ng Pangulo na marahil ay panahon ng i-revisit o muling pag-aralan ang nuclear energy production na mapapalakas anya ang seguridad sa kuryente at makakapagpababa sa presyo nito. Sa kanyang talumpati, ipinunto rin niya ang ilang isinusulong ng administrasyon para sa sektor ng transportasyon gaya ng pagpapatakbo ng North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela at Malolos sa susunod na taon at
pagtapos ng railway hanggang Clark bago matapos ang kanyang administrasyon. Mithiin din daw ng Pangulo na maging electric vehicle na ang kalahati ng mga sasakyan pagdating ng taong 2040. Special mention din sa SONA ang nag-uumapaw na suporta ng bansa kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Nais daw ng Pangulo na marami pang mainganyong maglaro hindi lamang ng tennis kundi ng iba pang sport. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga magulang ng nasawi sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Mga kapuso, marami mang tinalakay si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o yung SONA. May ilang nakukulangan pa rin. Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa Analog TV sa kanilang terminal sa Villa Beatriz sa Quezon City, inabangan ng ilang tricycle driver ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Siyempre, una sa inabangan nila ang plano at tulong sa sektor ng transportasyon. Mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso na diesel subsidy para sa mga pampasahirong jeepney at UP Express. May dagdag. Siyempre, yung pagbaba ng gasolina, yung pinakaano namin, yung crudo. Yun nga eh. Kaso lang, nangangamba kami na nakaabang bukas yung 7 pesos na dagdag eh. Panangga sana sa oil price hike ang inaabangan nila. Ayuda! Walang nabanggit na ayuda eh. Pero okay na rin naman yun kasi kahit paano, gaya na sa pagbabawas daw ng electric bill, singilin, malaking tulong na po sa amin yun. Okay na po sa amin. At least meron man, may inaasahan. Yung binanggit ng Pangulo na tatanggalin ang systems loss sa electric bill ang para sa kanila ay pakonsuelo na rin. Tulad yung sabi niya tatanggalin yung loss sa kuryente. System loss. Yun pinakaano sa pabigat sa amin na yun. Pero ang ilan sa kanila invested rin sa laban kontra katiwalian at pagpapanagot sa mga magnanakaw. Kaya ikinatuwa nila ang pambungad ng Pangulo tungkol sa pagpapanagot kay dating Speaker Martin Romualdez. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Sana matupad, mapanagot yung dapat mapanagot dun sa sinabi niya. Yung pinsan niya. Oo. Kasi isa yun sa inabangan mo? Oo, yun talaga yung inaabangan ng marami kasi yun, doon tayo naghahanap ng sagot doon sa mga maraming nagtatanong tungkol doon sa flood control na yan. Parang kulang, isa lang eh. Ang daming napangalanan eh. Ay, sino pa sana? Sabihin, marami ka pang iniintay. Oo, kaso nga lang isa lang nabanggit. Pero maganda na rin yun. At least kahit paano, may nakabang na kaso sa kanya. Kahit ang mga nakausap namin na hindi nakapakinig dahil abala sa hanap buhay, ang paglaban din sa katiwalian ang gustong mensahe ng SONA. Yung mga kurap dapat matanggal na yan, makulong. Yan ang gusto ko. Yung mga kurakot, kailangan makulong po sila. Sa isang bahagi naman ng Commonwealth Avenue, bago ang SONA, isang grupo ang nakikipaglaban para itulak ang medical marijuana. Hindi man daw pangkaraniwang tema ng rally tuwing SONA ang kanila, umaasa silang makasama ang medical marijuana bill sa agenda ng Pangulo. Kung hindi man po banggitin ngayon ng Pangulo sa kanyang SONA address, sana naman po ay makuha namin ng atensyon po, na ma-atensyon po natin Pangulo. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.
Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Samot-saring issue ang hinanap pero hindi raw napakinggan ng ilang netizens sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Karamihan sa netizens umasang tatalakayin ang aumento sa sahod. Hirit ng ilan, taasan lalo ang provincial rate o di kaya'y buwagin na ito at ipantay sa sahod ng mga taga-Metro Manila. Sobrang taas daw kasi ng presyo ng bilihin at gastusin kaya lalong lumulubog sa utang ang ilan. May nagbanggit ding patungkol sa VAT exemption sa mga produkto ng petrolyo. Umasa rin ang ibang nag-comment na matalakay ang pagpapatupad ng Universal Social Pension. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo at sumali sa diskusyon sa social media accounts ng 24 Oras. Abay, umabot hanggang Amerika ang simpleng bonding sa videoke ng magbabarkadang singer mula Bohol nang mapansin ang cover nila sa Lost in Your Eyes ng mismong singer nitong si Debbie Gibson. Sabi niya sa post, gusto niyang makisali sa kantahan pag napadpad siya sa Pilipinas. Pero for now, virtually lang muna. At isa sa mga nasa singing session ay ang grand finalist ng The Voice Generations. Ang kanilang reaksyon sa post ni Gibson, ikikwento po ni Athena Imperial. Videoke session, pero parang concert sa gilas ng singing prowess and skills ng tropang ito from Bohol. Mapapakancel ng next song ang kasunod na kakanta. Masyadong ginalingan, kaya humanga ang American singer-songwriter na si Debbie Gibson sa kanila. Sa viral video, sinabayan sila ni Debbie ng pagtugtog ng piano. At napa-second voice pa ito sa 1989 hit song niyang Lost in Your Eyes na kinanta ng grupo para sa kanilang Pass the Mic Challenge. Sabi ni Debbie, kung mapadpad siya sa Pilipinas, ay gusto niyang makivideoke sa barkada na kinabibilangan ni Fedrian Kilantang Villanueva. Si Fedrian hindi lang sa pagkakataong ito nagpabilib dahil isa rin siya sa mga grand finalists ng The Voice Generations a few years back. Sobrang saya naman daw ni Fedrian na mapansin at kabiliban sila ng nag-iisang Debbie Gibson. Athena Imperial, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangyo. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.